Ipinagpalit sa utang ng sariling magulang. Ikinasal sa isang lalaking lumpo na tila wala ng pag-asa. Wala kang silbi. Palamunin ka lang dito. Ang bulyaw ni Doña Esmeralda habang tinatapon ang aking gamit sa ulan. Ngunit sa likod ng pintuan ng aming silid, tumayo ang asawa kong akala ng lahat ay baldado. Hinawakan niya ang aking kamay at bumulong. Huwag kang iiyak, Maricel. Ako ang magiging sandata mo. Sino nga ba ang tunay na kakampi sa bahay na puno ng lason? Kakayanin ko bang bumangon mula sa putikan patungo sa rurok ng tagumpay? Huwag kang mag-alala, Esmeralda. Pirma lang naman ang kailangan natin sa babaeng yan. Pagkatapos niyang maging legal na asawa ni Lorenzo, maari na natin siyang itapon sa kalsada na parang basang-basahan. Wala siyang halaga sa atin, kundi ang kanyang pirma para makuha ang kontrol sa mana. Napatigil ako sa tapat ng bahagyang nakabukas na pintuan ng silid-aklatan. Ang hawak kong mangkok ng mainit na sabaw na maingat kong niluto para sa aking bagong asawa ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Niluto ko ito nang may kaunting pag-asa sa aking puso. Iniisip na kahit pinilit lang ako ng aking mga magulang na ikasal sa isang lalaking hindi ko kilala, baka sakaling mahanap namin ang kapayapaan sa isa't isa. Ngunit ang boses na yon ni Doña Esmeralda, ang aking biyenan, ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa aking mga buto. Winawasak ang anumang natitirang piraso ng aking dangal. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay parang latay ng latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Napatingin ako sa aking sariling mga kamay, magaspang, may mga bakas ng pagod mula sa ilang taong pagtatrabaho para lang mabayaran ang walang katapusang utang ni tatay. Akala ko, ang kasal na ito ang magiging huling sakripisyo ko para sa aking pamilya. Akala ko, sa likod ng marangyang mansyong ito, makakatagpo ako ng kahit katiting na respeto. Ngunit sa pandinig ng mga taong ito, ako ay hindi isang tao, kundi isang kasangkapan lamang na binili sa palengke. Isang bayad utang na itatapon din kapag nakuha na ang pakinabang. Nanginig ang aking mga tuhod at muntik ko nang mabitawan ang mangkok nang marinig ko ang mahinang tawa ni Doña Esmeralda. Isang tawang puno ng pangungutya sa aking kapalaran. Ang sakit ay hindi lamang nasa aking isipan. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking lalamunan, ang uri ng sakit na nararamdaman mo kapag pilit mong pinipigilan ang pag-agos ng luha. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanila kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa akin. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging narinig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Pilit kong pinatatag ang aking loob at dahan-dahang itinulak ang pinto ng aming silid. Ang silid kung saan dapat ay naghihintay ang aking asawa na si Lorenzo. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang imahe ng isang lalaking baldado na nakaupo sa kanyang wheelchair. Walang malay sa lupit ng kanyang sariling ina. Sa gitna ng madilim na silid, sa tapat ng malaking bintana kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan, nakatayo ang isang lalaki. Ang asawa kong sinasabi ng lahat na lumpo at wala nang kakayahang tumayo ay maayos na nakatayo roon. Ang kanyang mga balikat ay matikas at ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan habang nakatanaw sa malayo. Dahan-dahan na siyang lumingon sa akin at sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot. Wala ang bakas ng kahinaan o sakit na nakita ko sa kanya kanina sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila nakikita ang bawat lihim na itinatago ko sa aking puso. Ganito na lang ba ang aking buhay? Pagkatapos ipagkanulo ng sariling dugo at laman.
Ngayon ay nakaharap ako sa isang lalaking binuo ang kanyang buhay sa isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng naglalakihang mga pader ng mansyong ito, sino nga ba ang tunay na kalaban at sino ang maaari kong sandalan? O baka naman, tulad ng sabi ni Doña Esmeralda, ako ay isa lamang anino na nakatakdang mawala sa dilim. Akala mo ba, dahil may pirma na ang dokumentong yon, ay magiging donya ka na sa pamamahay na ito? Diyan ka sa kusina, kasama ng mga aso at katulong. Huwag mong isiping porke ikinasal ka sa anak ko, ay kapantay mo na kami sa hapagkainan. Ang bawat salita ni Doña Esmeralda ay tila mga bubog na pilit isinusubo sa akin. Bawat isa ay may talim na humihiwa sa aking dila hanggang sa malunod ako sa sarili kong dugo. Nakatayo ako sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mamahaling narra. Suot ang aking tanging maayos na damit. Isang kupas na bestidong bulaklakin na pamana pa nilo. Akala ko, sa unang hapunan namin bilang mag-asawa, kahit paano ay tatratuhin ako bilang tao. Nag-ayos ako, naghilamos, at pilit nan ngumiti sa harap ng salamin bago bumaba. Umaasang baka, sa gitna ng pagkain ay mahanap ko ang puwang ko sa pamilyang ito. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang mapang-aping tingin ng aking biyenan at ang malamig na katotohanan ng aking katayuan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa malaking pilak na tray na hawak ko. Naglalaman ito ng mga paboritong putahe ni Lorenzo na buong hapon kong pinaghirapang lutuin sa mainit na kusina. Ang init ng ulam na tumatagos sa tray ay tila nanunumbat sa akin. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat sentimong tinipid ko para lamang makabili ng sariwang sangkap ay tila walang halaga sa harap ng mga taong ito. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Ang lalamunan ko ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Pinipigilan ng anumang reklamo o pagsusumamo. Tumingin ako kay Lorenzo na nasa kanyang wheelchair sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng yelo. Walang emosyon, walang kibo. Ang lalaking nakita kong nakatayo nang matikas sa aming silid kanina ay muling nagsuot ng maskara ng kahinaan. Pinagmasdan niya ako, ngunit ang kanyang mga mata ay walang ibinigay na kahit anong senyales ng pagdamay. Para siyang isang estranghero na nanonood ng isang trahedya sa malayo. Walang balak tumulong, walang balak magsalita. Ang pananahimik niya ay mas masakit pa kaysa sa mga hiyaw ni Doña Esmeralda. Para akong pinapatay ng dahan-dahan sa bawat segundong hindi niya ako ipinagtatanggol. Ano pang hinihintay mo? Bingi ka ba? O sadyang tanga lang? Ang bulyaw muli ni Doña Esmeralda habang marahas na itinutulak ang kanyang baso ng tubig. Ang tunay na marangyang hapagkainan ito ay naging isang madilim na selda para sa akin. Habang ang bango ng masasarap na pagkain ay humahalimuyak sa silid, ang tanging nalalasahan ko ay ang pait ng aking kapalaran. Naisip ko si tatay at nanay. Sa aming munting barong-barong, siguro ay iniisip nila na masarap ang kinakain ko ngayon. Naligtas na ako sa hirap. Hindi nila alam na ang bawat subo rito sa mansyon ay may kapalit na piraso ng aking kaluluwa. Dahan-dahan akong lumapit kay Doña Esmeralda upang lagyan ng mainit na tsaa ang kanyang tasa. Pilit na pinatitigas ang aking loob upang hindi pumatak ang mga luhang kanina pa nagbabadyang umagos. Ngunit bago ko pa maibaba ang takore, biglang gumalaw ang kanyang kamay. Ang mainit na likido ay tumapon, hindi sa tasa, kundi sa aking kaliwang kamay. Isang matalim at nakapapapasong sakit ang agad na gumuhit sa aking balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na naramdaman ko sa aking dibdib nang marinig ko ang kanyang mahinang tawa. Ay, pasensya na. Masyado kasing magaspang ang balat mo. Muntik ko nang makalimutan na tao pala ang nagsisilbi sa akin
at hindi hayop. Ang sabi niya habang nakangisi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang aking namumulang balat. Napatingin ako kay Lorenzo, ang aking asawa. Nakita ko ang sandaling paghigpit ng kanyang hawak sa gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga libro ng daliri ay naging maputi sa tindi ng pagkakahawak. Ngunit nanatili siyang tahimik, nanatili siyang nakaupo. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang hapdi ng mainit na tsaa at ang lamig ng kanyang pananahimik? May natitira pa ba akong halaga sa bahay na ito bukod sa pagiging isang gamit na pwedeng saktan at itapon? Huwag kang malikot. Hayaan mong gamutin ko yan bago pa lumala ang impeksyon. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang mahina at may sakit na lalaki. Ito ay malalim, mariin, at may halong awit ng pag-aalala na hindi ko inasahang maririnig mula sa asawa kong tila bato kanina sa hapunan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, pilit na pinipigilan ang hikbi habang hinahayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa aking napasong kamay. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang palad na humawak sa aking braso. Sa gitna ng kadiliman ng aming silid, muling tumayo si Lorenzo mula sa kanyang wheelchair, matikas, malakas, at puno ng misteryo. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa aking namumulang balat. Ang bawat haplos niya ay tila isang gamot na unti-unting pumapawi sa hapdi, hindi lamang ng aking sugat, kundi pati na rin ang aking pusong nagdurugo sa pait. Nararamdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking balat, habang maingat niyang nilalagyan ng pamahid ang aking paso. Ang amoy ng antiseptic ay humalo sa bango ng kanyang mamahaling pabango, isang kombinasyon na tila sumasakal sa aking katinuan. Bakit kailangan niyang magpanggap? Bakit hinayaan niyang saktan ako ng kanyang ina kung kaya naman pala niyang tumayo at lumaban? I'm sorry. Ang mahina niyang bulong, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may katapatang hindi ko akalain na taglay niya. Kailangan nating magtiis, Maricel. Ang bawat luhang ibinubuhos mo ngayon ay magiging sandata natin sa huli. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong isandal ang aking pagod na ulo sa kanyang balikat at sabihing pagod na akong maging matapang. Ngunit paano ako magtitiwala sa isang lalaking ang buong pagkatao ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala, isang paalala na sa bahay na ito, ang pag-ibig ay isang luksong walang katiyakan. Habang maingat niyang binabalot ng malinis na gasa ang aking kamay, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking batok. Tila may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang maliit at halos hindi mapansing kutitap ng pulang ilaw sa sulok ng kisame, malapit sa malaking chandelier ng aming silid. Napatitig ako roon. Ang aking hininga ay tila tumigil sa aking lalamunan. Isang kamera. Isang nakatagong kamera na nakatutok mismo sa aming kama. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay na kanina lang ay nag-aapoy sa init. Kung nakikita kami ng kung sino man ang naglagay ng kamera na yon, ibig sabihin ay alam na nilang hindi lumpo si Lorenzo. Alam na nilang nagpapanggap lang siya. Ang sikretong iniingatan niya ng ilang taon ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay pwedeng maputol. Napatingin ako kay Lorenzo na tila hindi napapansin ang panganib na nakatitig sa amin mula sa itaas. Sino ang naglalagay ng kamera na yon? Si Doña Esmeralda ba, na handang gawin ang lahat para makuha ang mana? O may iba pa bang kaaway na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para pabagsakin kami? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang tunog ng orasan na nagbabantang sumabog. Paano kung bukas ng umaga, ang bawat galaw namin ay alam na ng buong mundo? Ang kaligtasan ni Lorenzo at ang aking tanging pag-asa na makalaya sa impyernong ito
ay nakasalalay sa isang maliit na pulang ilaw na patuloy na kumukurap sa dilim, tila nanunuya sa aming bawat kilos. Kantimed, huwag kang tumingin sa itaas. Huwag kang gagawa ng anumang kilos na magpapakitang nakatayo ka. May nanonood sa atin, Enzo. Ibinulong ko ang mga salitang iyon habang pilit kong itinatago ang aking panginginig. Ang aking mukha ay nanatiling malapit sa kanyang dibdib, tila ba isang asawang naglalambing, ngunit ang totoo ay ginagamit ko ang aking katawan upang harangan ang anggulo ng kamera mula sa kisame. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng mga kalamnan ni Enzo. Ang kanyang kamay na kanina ay marahang humahaplos sa aking sugat ay bahagyang humigpit. Isang senyales na naintindihan niya ang panganib na nakatitig sa amin mula sa dilim. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang pag-upo sa wheelchair. Ang kanyang bawat galaw ay maingat at tila ba hirap na hirap. Isang perpektong pagganap para sa kung sino man ang nakatingin sa kabilang dulo ng lente. Ang puso ko ay tila isang tambol na nagwawala sa tindi ng kaba. Sa bahay na ito, pati ang 4 na sulok ng aming silid ay hindi naligtas. Bawat hininga, bawat bulong ay tila itinatala upang gamitin laban sa amin sa takdang panahon. Lumipas ang ilang araw na puno ng matinding tensyon. Isang gabi, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa katawan ni Enzo habang tinutulungan ko siyang lumipat sa kama. Hindi ito ang init ng kanyang galit o ng kanyang misteryo. Ito ay ang nagliliyab na apoy ng lagnat. Ang kanyang mga labi ay maputla at ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis. Sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Tila ba ako na lamang ang tanging angkla niya sa gitna ng isang malakas na bagyo. Buong magdamag akong nanatili sa kanyang tabi. Kumuha ako ng palanggana ng malamig na tubig at bawat minuto ay pinupunasan ko ang kanyang mukha at mga bisig. Ang bawat haplos ng basang tela sa kanyang mainit na balat ay tila isang panalangin na sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade. Sa likod ng kanyang matigas na anyo, nakita ko ang isang batang lalaking sugatan. Isang taong kailangang magtago sa dilim upang mabuhay. Sa sandaling iyon, ang galit ko sa kanyang pagsisinungaling ay napalitan ng isang malalim na habag. Nang sumapit ang umaga, hindi ang huni ng mga ibon ang gumising sa akin, kundi ang malakas na boses ni Doña Esmeralda mula sa ibaba. Pagbaba ko sa sala, parang gumuho ang mundo ko nang makita ko ang aking mga magulang, si tatay na nakayuko at si nanay na pilit na humahawak sa laylayan ng kanyang maruming palda. Narito sila, hindi para kumustahin ang aking kalagayan o ang aking nasunog na kamay, kundi para humingi ng karagdagang pera. Ano, Sabel? Berto? Hindi pa ba sapat ang milyong ibinayad ko sa inyo para makuha ang babaeng iyan? Ang bulyaw ni Doña Esmeralda habang humihigop ng kanyang mamahaling kape. Ang kapal ng mukha ninyong bumalik dito para manghingi pa. Ang anak niyo ay bayad na. Wala na kayong karapatang magpakita rito. Naramdaman ko ang init ng dugo na umakyat sa aking mukha. Nakita ko ang panliliit ng aking mga magulang habang hinahagis ni Esmeralda ang ilang libong piso sa sahig. Tila ba nagpapakain ng mga asong gutom. Ang bawat sentimong dinampot ni tatay mula sa marmol na sahig ay tila isang sampal sa aking dangal. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang transaksyong hindi natatapos, isang gamit na binili at ang mga nagbenta ay patuloy na naniningil? Tumalikod ako, hindi ko na kayang panoorin ang kanilang kahihiyan. Ngunit sa aking pagpihit patungo sa itaas, nakita ko si Enzo sa tuktok ng hagdanan, nakaupo sa kanyang wheelchair, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng puot. Habang nakatingin kay Esmeralda, ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang isang bagay na mas matindi pa sa galit. Isang pangako.
Ngunit bago ko pa mabasa ang kanyang iniisip, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng mansyon. Kasunod ang sigaw ng mga gwardiya. May dumating na hindi inaasahan at sa hitsura ng mukha ni Esmeralda, tila ito ang lihim na matagal na niyang kinatatakutan. Inumin mo na ito, Lorenzo. Huwag mong paghintayin ang mamanahin mo sa iyong ama. Ang boses ni Doña Esmeralda ay kasing talim ng isang labaha habang iniaabot niya ang isang maliit na baso ng madilim na likido kay Enzo. Nakatayo ako sa gilid, pinagmamasdan ang bawat galaw ng aking biyenan. Kakagising lang ni Enzo mula sa kanyang matinding lagnat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling maputla at ang kanyang katawan ay tila wala pang lakas. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, isang paalala ng kanyang kahinaan na tila ba sinasadya ng tadhana. Kinuha ni Enzo ang baso ng may nanginginig na kamay. Pinagmasdan ko ang kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang inilalapit ang baso roon. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang amoy ang humagip sa aking pang-amoy. Isang matamis ngunit nakasusukang halimuyak na tila bulok na prutas na hinaluan ng gamot. Bigla kong naalala ang mga turo ni Lola sa probinsya tungkol sa mga halamang nakalalasing at nakapagpapahina ng katawan. Ang likidong iyon ay hindi bitamina. Ito ay ang dahilan kung bakit ang mga binti ni Enzo ay nananatiling walang buhay sa paningin ng lahat. Ma'am, pagod pa ako. Mamaya na lang siguro? Mahinang sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit hindi natinag si Esmeralda. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakaangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang puso. Isang nangiting tila nanunuya sa bawat segundong lumilipas. Kailangan mo yan para lumakas ka, anak. Huwag kang matigas ang ulo. Maricel, tulungan mo ang asawa mo. Siguraduhin mong mauubos niya yan bago ka lumabas ng silid na ito. Utos niya sa akin bago siya tumalikod at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martsa ng kamatayan na unti-unting lumalayo. Nang masiguro kong wala na siya, agad kong kinuha ang baso mula sa kamay ni Enzo. Inilapit ko ito sa aking ilong at lalong tumindi ang aking hinala. Ang bawat patak ng likidong ito ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Enzo na muling makatayo. Napatitig ako sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang pagtanggap na tila ba sanay na siyang maging biktima sa sarili niyang tahanan. Isang matinding galit ang sumiklab sa aking dibdib. Galit para sa kanya at galit para sa sarili ko na hinayaang maging bahagi ng ganitong karumihan. Huwag mong iinumin ito, Enzo. Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaang patuloy kanilang saktan sa harap ko. Kinuha ko ang isang baso ng tubig at palihim na itinapon ng gamot sa paso ng halaman sa sulok ng silid. Pinalitan ko ito ng tubig na hinaluan ng kaunting tsa upang magmukhang kaparehong kulay. Ang bawat kilos ko ay maingat. Laging iniisip ang kamera na nakatago sa itaas. Habang inaayos ko ang higaan ni Enzo, ang aking cellphone na nasa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa pag-aakalang isa lamang itong ahente, binaliwala ko ito, ngunit muling tumunog ang telepono. Sa ikatlong pagkakataon, sinagot ko ito ng walang imik. Maricel, huwag kang masyadong magpakitang gilas sa pag-aalaga sa iyong asawa. Ang boses ng isang lalaki mula sa kabilang linya ay malamig at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Alam namin ang sikreto ni Lorenzo. Alam naming nakakatayo siya. Kung ayaw mong mabulatlat ang katotohanan at mapahamak ang pamilya mo, sundin mo ang sasabihin ko. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang aking paningin ay bahagyang nagdilim habang ang boses ng estranghero
ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Sino ang taong ito? Paano niya nalaman ang tungkol kay Enzo? At higit sa lahat, ano ang kinalaman ng aking pamilya sa panganib na ito? Ang bawat pader ng mansyong ito ay tila iwan-tunting lumiliit. Sinasakal ako sa isang lihim na hindi ko na alam kung paano tatakasan. Huwag kang lilingon, Maricel. Isipin mong normal lang ang lahat. Isipin mong ang boses ko ay bahagi lamang ng iyong panaginip. Ngunit tandaan mo, isang maling hakbang mo lang at ang lihim ng asawa mo ay magiging headline sa lahat ng pahayagan. Ang mga salitang yon mula sa estranghero ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok, nagpapatindig sa bawat balahibo sa aking katawan. Ibinaba ko ang telepono ng dahan-dahan, ang aking mga daliri ay nanginginig habang pilit kong ibinabalik ang tingin sa aking ginagawa. Nagluluto ako ng sinangag para sa almusal ni Enzo. Ang amoy ng bawang na iginigisa sa mainit na mantika ay dapat sanang nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngunit ngayon, ito ay tila amoy ng panganib na nakapaligid sa akin. Sa bawat pag-ikot ng sandok sa kawali, ang aking isipan ay naglalakbay sa pagitan ng takot para sa aking pamilya at sa katapatan ko kay Enzo. Sino ang taong iyon? At paano niya nalaman ang itinatago namin? Naramdaman ko ang isang malalim na pighati sa aking dibdib. Pagod na akong maging biktima. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa bawat taong may hawak sa aking leeg. Sa gitna ng usok ng kusina, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking puso. Kung kailangang maging matapang ako para protektahan ang kaisa-isang tao na nagpakita sa akin ng kahit kaunting malasakit, gagawin ko. Maricel, anak, hayaan mo na yan. Ako na ang magtatapos nito. Ang malumanay na boses ni Yaya Lita ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Si Yaya Lita ay 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pagmamahal, na tila ba nakikita ang lahat ng bigat na daladala ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat, isang haplos na nagbigay sa akin ng lakas na akala ko ay wala na ako. May mga lihim ang mansyong ito, Maricel, na kahit ang mga pader ay natatakot bigkasin. Bulong niya habang tinitiyak na walang ibang nakikinig sa amin. Kung gusto mong tulungan si Lorenzo, kailangan mong matutunan ang laro nila. Hindi sapat ang pagiging mabait dito. Kailangan mong maging matalino. Dahil sa mga salita ni Yaya Lita, nagsimula ang aking lihim na pagbabago. Sa gabi, kapag ang lahat ay mahimbing nang natutulog at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas, dahan-dahan kong binubuksan ang laptop ni Enzo. Sa ilalim ng kumot, sa tulong ng maliit na liwanag ng screen, itinuro sa akin ni Enzo ang mga pasikot-sikot ng kanilang negosyo. Ang aking mga daliri na dati ay sanay lamang sa paglalaba at pagluluto ay nagsimulang matutong humawak ng mga numero at dokumento. Natuklasan ko ang galing ko sa pagsusuri ng mga ulat, isang kakayahang matagal nang nakabaon sa ilalim ng aking kahirapan. Isang hating gabi, habang abala ako sa pagbabasa ng mga bank statement ni Esmeralda, naramdaman ko ang isang mainit na kumot na dahan-dahang ipinatong sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Enzo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Pinagmamasdan ako ng may halong paghanga at panghihinayang. Sana ay hindi mo na kailangang gawin ito, Maricel, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat ay nag-aaral ka. Dapat ay malaya ka. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting puno ng bagong natuklasang lakas. Kinuha ko ang kanyang kamay at dinala ito sa aking pisngi. Ito ang kalayaang pinili ko, Enzo. Ang protektahan ka ay ang paraan ko para mabawi ang sarili ko. Sa sandaling iyon, ang aming mga hininga ay tila nag-iisa sa katahimikan ng gabi. Isang tahimik na pangako ng pag-asa sa gitna ng unos. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw.
Buksan mo ang vault sa opisina ni Esmeralda bukas ng gabi. Kunin mo ang pulang folder. Kung hindi mo ito gagawin, asahan mo ang mga pulis sa pintuan ninyo sa probinsya. Napatitig ako sa screen. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang aking unang hakbang patungo sa tagumpay ay kailangang dumaan sa isang mapanganib na pagnanakaw sa mismong kuta ng aking kaaway. Paano ko gagawin ito nang hindi nahuhuli ng mga matang laging nakamasid sa bawat sulok ng mansyong ito? Sa bawat barya na ibinigay ko sa inyo, Nay, tila isang piraso ng aking kaluluwa ang inyong ibinibenta. Bayad na ako, di ba? Ibinenta niyo na ako sa mansyong ito, kaya bakit kailangan niyo pa akong sipsipan ng dugo hanggang sa wala nang matira? Ang mga salitang yon ay lumabas sa aking mga labi nang may pait na hindi ko akalaing taglay ko. Nakatayo ako sa madilim na sulok ng likod bahay. Kaharap ang aking ina na si Aling Sabel. Dumating siya nang hindi inaasahan. Suot ang kanyang luma at mantsadong duster. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa aking tingin habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na dinitiklop ang ilang libong pisong iniabot ko. Ito ang perang itinabi ko mula sa aking mga allowance, perang dapat sana ay gagamitin ko para sa aking pag-aaral sa hinaharap. Ngunit ngayon ay nauwi na naman sa pambayad ng sugal ni tatay. Naramdaman ko ang isang matinding paninigas sa aking dibdib habang pinagmamasdan ko ang aking ina na tila ba isang estranghero. Ang utang na loob na laging ibinibida nila sa akin ay naging isang kadenang bakal na lalong humihigpit sa bawat paghinga ko. Sa bawat haplos ko sa aking tiyan na tila ba nagugutom sa katarungan, naisip ko kung ganito rin ba ang nararamdaman ni Enzo sa loob ng mansyong ito. Pareho kaming bilanggo ng aming sariling dugo. Pagbalik ko sa loob ng bahay, ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Hawak ko ang susi na palihim kong nakuha mula sa silid ni Doña Esmeralda habang siya ay abala sa kanyang pakikipagmahjong sa mga kaibigan niya. Ang malamig na bakal ng susi sa aking palad ay tila nagniningas, nagpapaalala sa akin ng panganib na aking papasukin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina ni Esmeralda. Ang bawat tunog ng aking sariling paghinga ay tila isang pasabog sa gitna ng katahimikan. Pagpasok ko sa opisina, ang amoy ng mamahaling pabango at alikabok ay agad na sumalubong sa akin. Mabilis kong hinanap ang vault sa likod ng malaking painting ng mga ninuno ni Enzo. Sa tulong ng code na ibinigay ng estranghero sa telepono, dahan-dahan kong pinihit ang numero. Sa bawat tunog ng mekanismo sa loob ng vault, ang aking puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Nang sa wakas ay bumukas ito. Nakita ko ang isang pulang folder na nakapatong sa ibabaw ng mga alahas at pera. Kinuha ko ang folder at binuksan ito ng bahagya. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ko ang mga dokumento tungkol sa isang pekeng kumpanya na ginagamit ni Esmeralda upang nakawin ang pondo ng pamilya. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang isang liham mula sa isang doktor. Liham na nagpapatunay na ang lason na ibinibigay niya kay Enzo ay unti-unting sisirain ang kanyang nervous system hanggang sa hindi na talaga siya makalakad habang buhay. Nanginig ang aking buong katawan. Ang bawat pahina ng folder na ito ay tila isang ebidensya ng isang krimen na mas malala pa sa pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng buhay. Isasara ko na sana ang vault nang marinig ko ang tunog ng mga takong napapalapit sa pinto ng opisina. Nasaan ang pulang folder na yon? Sigurado akong iniwan ko yun dito. Ang boses ni Doña Esmeralda ay malapit na. Tila ba nasa likod na lamang ng pinto. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Walang ibang matataguan sa loob ng silid kundi ang ilalim ng malaking mesa. Sa gitna ng dilim, habang ang anino ni Esmeralda ay unti-unting humahaba sa sahig ng opisina, naitanong ko sa aking sarili, ito na ba ang dulo ng aking pagtatangka? Kung mahuhuli niya ako,
Hindi lamang ang aking buhay ang matatapos, kundi pati na rin ang huling pag-asa ni Enzo na makamit ang katarungan. Sa bawat segundong lumilipas, tila unti-unting nauubos ang hangin sa ilalim ng malaking mesang ito. Ang amoy ng mamahaling barnis ng kahoy ay humahalo sa amoy ng aking sariling takot. Isang malapot at nakasusukang timpla na dahan-dahang lumulunod sa aking katinuan. Nakatago ako sa madilim na espasyo sa ilalim ng mesa ni Doña Esmeralda. Yakap ang pulang folder sa aking dibdib na tila ba ito ang aking kaisa-isang kaligtasan. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay humihinto mismo sa tapat ng aking kinaroroonan. Naririnig ko ang marahas na pagbukas ng mga drawer, ang tunog ng mga papel na hinahagis at ang kanyang mabilis at galit na paghinga. Ang bawat kaluskos ay tila isang dagok sa aking pandinig. Kung titingin lang siya sa ibaba, kung mahuhulog lang ang aking suot na tsinelas, ang lahat ng pinaghihirapan namin ni Enzo ay maglalaho na parang usok. Nasaan na yon? Imposibleng mawala yun dito. Ang bulyaw niya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Narinig ko ang pagpindot niya sa kanyang telepono. Sino ang huling pumasok sa opisina ko? Siguraduhin ninyong walang makakalabas ng mansyong ito nang hindi narerepaso ang mga gamit, lalo na ang babaeng yan. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam. Nang makaalis si Esmeralda, tila isang lantang gulay akong gumapang palabas. Ang aking mga tuhod ay nanginginig at ang aking paningin ay bahagyang nagdidilim. Ngunit alam kong wala akong oras para manghina. Ang impormasyong hawak ko ay sapat na upang pabagsakin ang reyna ng kadiliman sa bahay na ito, ngunit kailangan ko ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay dumating sa gabing idinaos ang engrandeng selebrasyon para sa anibersaryo ng kumpanya. Sa gitna ng malaking ballroom na puno ng mga nagnining-niningning na kristal at mga taong nakasuot ng mamahaling alahas, ako ay nanatili sa anino. Pinilit ako ni Esmeralda na magsilbi bilang isa sa mga tauhan sa kusina. Isang paraan niya upang ipamukha sa lahat na kahit asawa ako ng tagapagmana, ako ay mananatiling isang alipin. Ngunit hindi niya alam, ito ang aking bentahe. Habang naglalakad ako, bitbit ang mga tray ng mamahaling alak, pinagmamasdan ko ang bawat kilos ng mga board members. Gamit ang mga natutunan ko mula kay Enzo, alam ko na kung sino ang mga taong tapat at sino ang mga bayaran ni Esmeralda. Ang naganap sa gitna ng gabi. Isang matandang board member ang tila nahihirapan sa pag-unawa ng isang ulat na ipinapakita ni Esmeralda sa screen. Lumapit ako ng may paggalang, nagkunwaring mag-aabot lamang ng inumin, ngunit sa isang mahinang tinig ay itinama ko ang maling numero na binabanggit ni Esmeralda. Ang gulat sa mga mata ng matanda at ang biglang pananahimik ni Esmeralda ay sapat na upang maramdaman ko ang tamis ng aking unang tagumpay. Hindi na ako ang Maricel na walang alam. Ako na ang babaeng may hawak ng katotohanan. Ngunit ang tagumpay na yon ay panandalian lamang. Napansin ko ang isang tauhan ni Esmeralda na may kinakalikot sa itaas ng balkonahe, malapit sa kable ng dambuhalang kristal na chandelier na nakabitin mismo sa gitna ng bulwagan, kung saan ako nakatayo. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Ang malaking kristal na ilaw ay nagsimulang gumewang. Ang bawat piraso ng salamin nito ay tila mga bituing na walan ng liwanag at handa nang bumagsak. Sa isang iglap, ang tunog ng naputol na kable ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang dambuhalang chandelier ay nagsimulang bumagsak patungo sa akin. Napako ang aking mga paa sa sahig. Ang aking hininga ay nabilatukan ng takot. Ngunit bago pa man dumapo ang kamatayan sa aking ulo, isang malakas na braso ang humila sa akin. Naramdaman ko ang init ng isang katawan na tumakip sa akin. Ang tunog ng nabasag na libu-libong kristal sa aming paligid ay tila isang pagsabog ng kulog. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tanging narinig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ng lalaking yumayakap sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita.
Si Enzo. Ang asawa kong dapat ay nakaupo sa wheelchair sa kabilang panig ng silid ay nakatayo ngayon sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga binti na akala ng lahat ay walang buhay ay matatag na nakatukod sa sahig. Ang lahat ay natahimik. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsimulang mag-flash, kinukunan ng himala na nagaganap. Ngunit sa likod ng gulat ng lahat, nakita ko ang mukha ni Esmeralda, putlang-putla at puno ng tindi ng galit. Ang lihim na pinakaiingatan namin ay nabunyag sa harap ng lahat at ang bawat mata sa loob ng mansyon ay nakatitig sa amin. Tapos na ang pagtatago. Ang digmaan ay ganap nang nagsimula. Isang himala. Ang aking anak, nakatayo na muli. Purihin ang Diyos sa biyayang ito. Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa gitna ng namuong katahimikan sa loob ng ballroom. Isang boses na puno ng pekeng kagalakan at mga luhang buhaya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nakita ko ang tindi ng panginginig ng kanyang mga labi at ang takot na nagkukubli sa kanyang mga mata. Ang lahat ng mga kamera ay nakatutok kay Enzo. Ang bawat flash ng ilaw ay tila humihiwa sa dilim ng lihim na matagal na naming iniingatan. Naramdaman ko ang higpit ng yakap ni Enzo sa aking baywang. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag laban sa mga mapanuring mata ng publiko. Hindi siya kumibo, hindi rin siya bumalik sa kanyang wheelchair. Nanatili siyang nakatayo ng matikas. Ang kanyang mga mata ay diretso lang na nakatingin sa kanyang ina. Isang tingin na puno ng hatol at walang bahid ng kapatawaran. Sa sandaling iyon, ang imahe ng isang lumpong tagapagmana ay tuluyan ng gumuho at ang lumitaw ay ang tunay na Lorenzo, ang haring handa ng bawiin ang kanyang trono. Hindi ito himala, Esmeralda. Ang malamig na boses ni Enzo ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa anumang hiyaw. Ito ang resulta ng pagtatapos ng iyong panunupil. Ang laso na ibinibigay mo sa akin araw-araw ay hindi sapat upang patayin ang aking pangarap na makamit ang katarungan. Ang bawat salitang binitawan ni Enzo ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ni Esmeralda. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay naging isang malakas na ingay ng pagkamangha at pagdududa. Nakita ko ang pagpulas ng mga gwardiya ni Esmeralda, pilit na hinaharangan ng mga mamamahayag, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na sa kanyang hawla at wala nang anumang pader ang makakapigil dito. Pagbalik namin sa mansyon matapos ang kaguluhan sa ballroom, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Esmeralda ay napalitan ng isang kakaiba at matapang na amoy. Ang amoy ng gaas na kumalat sa buong sala. Pagpasok ko sa aming silid upang kunin ang mga dokumentong itinago ko, nakita ko ang anino ni Esmeralda sa gitna ng dilim. May hawak na isang piraso ng posporo. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang kanyang boses ay tila isang kuskus ng bakal, puno ng kabaliwan at desperasyon. Kung hindi mapapa sa akin ang mansyong ito, wala ring makikinabang dito. Susunugin ko ang lahat, kasama na ang bawat piraso ng ebidensya na hawak mo, Maricel. Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng takot sa aking lalamunan habang pinagmamasdan ko ang apoy na nagsimulang sumiklab mula sa mga kurtina. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa tuyong tela ay mabilis na lumakas at ang makapal na usok ay nagsimulang bumalot sa pasilyo. Ang bawat paghinga ko ay naging mahirap. Ang init ng apoy ay dumadampi na sa aking balat. Nagpapaalala sa akin ng hapdi ng tsaa na itinapon niya sa akin noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tatakbo. Hindi mo mabubura ang katotohanan sa pamamagitan ng apoy, Esmeralda. Ang sigaw ko habang pilit kong inaabot ang pulang folder sa ilalim ng kutsyon. Ang aking mga kamay ay muling napapaso sa init ng paligid. Ang mansyon na dati ay naging kulungan ko ay nagiging isang malaking hurno ng kamatayan. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at makapal na usok,
naramdaman ko ang pagkawala ng aking malay. Ang huli kong narinig ay ang malakas na pagbagsak ng isang pinto at ang boses ni Enzo na sumisigaw sa aking pangalan. Ngunit ang boses na yon ay tila nanggagaling na sa kabilang panig ng mundo. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming laban? Ang hustisya ba ay kailangang dumaan sa isang kamatayang kasing init ng impyerno? Akala mo ba sapat na ang apoy na ito para burahin ang lahat ng kasalanan mo? Kahit maging abo ang mansyong ito, ang katotohanan ay mananatiling buhay sa bawat sugat na iniwan mo sa amin. Ang boses ni Enzo ay narinig ko sa gitna ng aking panaginip. Isang boses na puno ng pait at determinasyon habang nararamdaman ko ang kanyang malakas na braso na bumuhat sa akin palabas ng naglalagablab na silid. Ang makapal na usok ay tila isang itim na kumot na sumasakal sa aking hininga at ang bawat hakbang ni Enzo ay sinasabayan ng tunog ng naglalakasang pagbagsak ng mga poste ng kahoy na nilalamon ng apoy. Sa kabila ng init na humahaplos sa aking balat, ang tanging naramdaman ko ay ang higpit ng aking pagkakahawak sa pulang folder. Kahit sa huling sandali ng aking malay, alam kong ito lamang ang tanging paraan upang tuluyan kaming makalaya. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ang impyernong pingkyerno ng apoy ang bumungad sa akin, kundi ang maputing kisame ng isang silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic ay naging isang matamis na bango ng kaligtasan. Tumingin ako sa aking mga kamay na nababalot ng gasa. Ang bawat hapdi ay tila isang medalya ng aking pakikipaglaban. Sa tabi ko, nakita ko si Enzo na nakaupo sa gilid ng aking kama. Hindi na siya ang lalaking nakatago sa wheelchair. Siya ay isang lalaking pagod, may mga bakas ng uling sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng pag-alala at pasasalamat. Gising ka na, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng takot sa aking puso. Nakuha na ng mga pulis ang folder, Maricel. Ang bawat pahina roon ay sapat na para mabulok si Esmeralda sa loob ng rehas. Wala na siyang matatatakbuhan. Ang batas na mismo ang kukuha sa kanya. Hindi pa man ako nakakasagot nang bumukas ang pinto at pumasok ang aking mga magulang. Inaasahan kong makakakita ako ng luha ng pagsisisi, ngunit ang bumungad sa akin ay ang dati pa ring mukha ng kasakiman. Maricel, anak, mabuti at ligtas ka. Narinig namin na ikaw na ang magiging CEO ng kumpanya dahil nakulong na ang biyenan mo. Siguro naman ay maaari mo nang bayaran ang lahat ng utang ng tatay mo, di ba? Ang boses ni nanay ay puno ng pilit na lambing, ngunit bawat salita niya ay tila isang panibagong sugat sa aking pagkatao. Tumingin ako sa kanila nang may malamig at matatag na mga mata. Naramdaman ko ang isang malaking pagbabago sa loob ko. Ang Maricel na dating umiiyak sa bawat sigaw nila ay wala na. Lumabas kayo, ang mahinang sabi ko. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pader na bakal. Ibinenta niyo na ako sa mansyong ito, kaya huwag niyo na akong hanapan ng anumang utang na loob. Tapos na ang obligasyon ko sa inyo. Mula ngayon, ang buhay ko ay para na sa sarili ko. Ang kanilang gulat na mukha habang pilit silang inalalayan ng mga gwardiya, palabas, ay ang huling alaala na itatabi ko tungkol sa aking pamilya. Pagkaalis nila, ang silid ay binalot ng isang katahimikan na puno ng mga hindi binibigkas na salita. Kinuha ko ang isang sobre mula sa ilalim ng aking unan, isang dokumentong palihim kong ipinahanda bago pa mangyari ang sunog. Inabot ko ito kay Enzo. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot habang binubuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig nang mabasa ang nakasulat sa itaas. Petition for annulment. Ito ang kalayaang ibinibigay ko sa iyo, Enzo. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit puno ng katotohanan. Ikinasal tayo dahil sa utang at kasinungalingan. Gusto kong maging malaya ka,
At gusto ko ring maging malaya ako. Hindi tayo pwedeng bumuo ng isang buhay sa ibabaw ng mga abo ng nakaraan. Kailangan nating magsimula bilang tayo, hindi bilang biktima, hindi bilang bayad utang. Napatitig si Enzo sa mga dokumento at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang tindi ng sakit na tila mas masakit pa kaysa sa apoy na pinagdaanan namin. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming paglalakbay? Matapos ang lahat ng sakripisyo, kailangan ba naming maghiwalay upang mahanap ang tunay na sarili? Ang bawat tibok ng orasan sa ospital ay tila isang paalala na sa bawat paglaya, mayroong isang uri ng sakit na kailangang yakapin bago mahanap ang tunay na kapayapaan. Hindi kita pipilitin, Maricel. Kung ang paglaya mo ang tanging paraan para makita kitang muling ngumingiti ng totoo, tatanggapin ko ang sakit na ito. Pero tandaan mo, ang papel na ito ay hindi kailanman makakabura sa bawat sakripisyong ginawa mo para sa akin. Iyon ang mga huling salitang iniwan ni Enzo bago siya dahan-dahang lumabas ng aking silid sa ospital. Pinagmasdan ko ang kanyang likod, matikas at hindi na kailanman muling kakailanganin ng wheelchair. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, tila may isang bahagi ng aking puso ang pilit na sumasama sa kanya. Naramdaman ko ang init ng luhang tumakas sa aking mga mata, bumabakas sa aking mga pisnging may mga peklat pa ng nakaraan. Ang kalayaang hinihingi ko ay may kaakibat na katahimikang nakabibingi. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng malaking salamin ng aking sariling opisina. Hindi na ako ang babaeng may amoy ng uling at lansa ng isda. Suot ko ang isang kulay asul na suit na hapit sa aking katawan, sumisimbolo ng aking bagong katayuan bilang tagapagtatag ng Silay Foundation. Gamit ang talinong hinubog sa gitna ng panganib at ang kaunting puhunang iniwan sa akin ni Lolo na hindi nakuha ni tatay, nakapagtayo ako ng isang institusyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Ang bawat detalye ng aking paligid ay nagpapakita ng aking tagumpay. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng jasmine sa aking mesa ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape. Isang samyo ng kapayapaang pinaghirapan kong makamit. Wala na ang takot sa bawat yapak sa pasilyo, wala na ang kaba sa bawat tunog ng telepono. Sa wakas, ang aking pangalan ay hindi na nakadikit sa isang utang. Ako na si Maricel, isang babaeng malaya, matatag, at buo. Isang hapon, habang abala ako sa pagbabasa ng mga ulat para sa aming susunod na proyekto sa probinsya, narinig ko ang mahinang pagkatok sa aking pintuan. Nang bumukas ito, pumasok ang aking sekretarya na may dalang isang malaking kumpol ng mga puting rosas. Walang card, walang pangalan, ngunit ang bawat talulot nito ay tila pamilyar sa aking alaala. Ang bango nito ay nagdala sa akin pabalik sa mga gabing magkasama kaming nag-aaral ni Enzo sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sino ang nagpadala nito? Tanong ko habang dahan-dahang hinahaplos ang malalambot na rosas. Isang ginoo po sa labas, ma'am. Kanina pa po siya naghihintay. Pero sabi niya, ay wag daw po kayong gambalain kung abala kayo. Ang sagot ng aking sekretarya na may kasamang matamis na ngiti. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na matagal ko ng pilit na pinatatahimik. Lumabas ako ng aking opisina at doon, sa gitna ng lobby ng aking kumpanya, nakita ko siya. Nakatayo si Enzo, suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa marangyang anyo ng isang bilyonaryong tagapagmana. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang mga mata na puno ng paghanga at respeto. Maricel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa aking pandinig, mahinahon at puno ng katotohanan. Hindi ako narito para bawiin ang annulment. Narito ako dahil gusto kong makilala ang babaeng ito. Ang CEO ng Silay, ang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Maari ba akong mag-apply bilang isang donor? O baka naman,
bilang isang kaibigan na nais magsimulang muli. Napatitig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang tunay na ngiti na sumilay sa aking mga labi. Ang aming kwento ay hindi natapos sa abo ng mansyon. Ito ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng sikat ng araw ng aming bagong buhay. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang mga mata, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Handa na nga ba akong buksan muli ang aking puso sa lalaking naging bahagi ng aking pinakamadilim na gabi? O ang kalayaang tinatamasa ko ngayon ay sapat na upang punan ang puwang sa aking kaluluwa? Hindi kailangan ng mga mararangyang salita, Enzo. Hindi rin kailangan ng mga pangakong kasing taas ng mga gusali sa lungsod. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Isang katotohanang hindi na kailangang magtago sa dilim. Ang boses ko ay matatag habang naglalakad kami sa dalampasigan ng isang malit na baryo kung saan itinatayo ang aming bagong paaralan. Ang malamig na simoy ng dagat ay humahaplos sa aking mukha, dala ang alat ng tubig at ang tamis ng kalayaan. Ang bawat yapak namin sa basang buhangin ay nagiiwan ng bakas na agad ding binubura ng bawat hampas ng alon. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay maaari ring mahugasan ng panahon. Pinagmasdan ko si Enzo. Wala na ang bakas ng pagiging matigas na bilyonaryo sa kanyang anyo. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na may mantsa ng pintura dahil sa pagtulong niya sa pag-aayos ng mga silya kanina. Sa loob ng 3 buwang panliligaw niya, hindi niya ako binigyan ng mga alahas o mamahaling sasakyan. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang oras. Narito siya sa bawat pagod ko, sa bawat proyektong itinatayo ko para sa mga kababaihan, tahimik na sumusuporta sa likod ng aking tagumpay. Naiintindihan ko, Maricel. Mahina niyang sagot habang humihinto kami sa tapat ng papalubog na araw. Ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas ng kulay kahel, lila at ginto. Isang tanawing tila isang gantimpala. Matapos ang mahabang gabi ng unos, hindi ako narito para maging asawa mo dahil sa isang kontrata. Narito ako dahil ikaw ang liwanag na nagligtas sa akin sa sarili kong kadiliman. Kung kailangan kong maghintay ng habambuhay para makuha ang iyong tiwala, gagawin ko. Naramdaman ko ang isang malalim na hapdi sa aking dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hapdi ng sakit. Ito ay ang hapdi ng isang pusong muling nagbubukas. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay, ang kanyang mga palad na dati ay malamig, at puno ng tensyon ay naramdaman kong mainit at banayad na ngayon. Ang aming mga daliri ay dahan-dahang nagtagpo. Isang simpleng pagkakahawak na tila nagdurugtong sa 2 kaluluwang pinaghiwalay ng trahedya at muling pinag-isa ng pag-ibig na dumaan sa apoy. Wala ng kamera na nakatago sa kisame. Wala ng biyanang nagbabantay sa bawat kilos namin. Wala ng mga magulang na nakatunghay para sa kanilang sariling kapakinabangan. Kami na lamang 2 sa harap ng malawak na karagatan. Ang bawat buntong hininga ko ay tila isang pagpapakawala sa lahat ng pait ng kahapon. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang awit ng pasasalamat dahil sa wakas, natagpuan ko na ang aking sarili bago ko muling natagpuan ang taong karapat-dapat sa akin. Hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, Enzo. Bulong ko habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Pinagmamasdan ang huling sikat ng araw sa abot tanaw. Pero handa akong sumubok. Handa akong magsimula sa simula. Walang lihim, walang pagtatago. Tayo lang. Naramdaman ko ang kanyang paghalik sa tuktok ng aking ulo. Isang halik na puno ng respeto at pangako. Ang katahimikan sa aming paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang himig ng kapayapaan. Sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila may isang bagong pahina na bumubukas sa aming buhay. Ang Maricel na biktima ng tadhana ay tuluyan ng pumanaw kasama ng apoy ng mansyon, at ang Maricel na nakatayo rito ngayon
ay ang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Handang harapin ang bukas nang may ngiti sa mga labi at pag-asa sa bawat tibok ng puso. Sa bawat hakbang ko sa bagong tayong paaralan ng Silay Foundation, tila naririnig ko ang bulong ng aking nakaraan, hindi na bilang isang sumpa, kundi bilang isang paalala kung gaano kalayo na ang aking narating. Ang amoy ng bagong pintura at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay isang matamis na patunay na ang bawat patak ng luha ko noon ay naging dilig para sa aking muling pagsibol. Nakatayo ako sa gitna ng silid-aralan, pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan nang may mga ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga kamay ko, na dati ay puno ng paltos mula sa pagtatrabaho at paso mula sa kalupitan ni Doña Esmeralda, ay maayos na ngayon. Ang mga bakas ng sugat ay naroon pa rin, ngunit tila naging mga medalya na lamang sila ng aking katapangan. Hindi na ako ang babaeng tinitingnan bilang bayad utang. Ako na si Maricel, ang babaeng nagpatunay na ang isang pusong binuo sa gitna ng unos ay hindi kailanman muling matitibag. Balita ko ay nananatili pa rin sa loob ng kulungan si Esmeralda. Pinagdudusahan ang bawat sentimong ninakaw niya at ang bawat buhay na tinangka niyang sirain. Ang mansyong dati ay kulungan namin ni Enzo ay isa na lamang alaala ng abo at alikabok. Ang aking mga magulang naman ay nananatili sa kanilang maliit na dampa sa probinsya, namumuhay sa kung ano ang itinatadhana ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi ko sila kinamumuhian, ngunit hindi ko na rin hinahayaang ang kanilang anino ay humarang sa aking sikat ng araw. Natutunan ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na maging malaya sa bigat ng galit. Maricel, tapos na ang seremonya. Handa ka na bang umuwi? Ang boses ni Enzo ay muling pumailan lang. Isang boses na ngayon ay puno ng kagaanan at pag-asa. Lumapit siya sa akin, hindi bilang isang asawa sa papel, kundi bilang isang lalaking pinili kong makasama sa bawat pagsubok ng buhay. Kinuha niya ang aking kamay at sa sandaling magtagpo ang aming mga palad. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Ang aming pag-ibig ay hindi isang mabulaklak na pangako. Ito ay isang matatag na pundasyong binuo sa katotohanan, respeto at pagtanggap. Handa na ako, Enzo, ang aking tugon habang dahan-dahan kaming naglalakad palabas ng gusali, sinalubong ang dapit hapon na kulay ginto. Handa na akong harapin ang bukas dahil alam kong hindi ko na kailangang magtago sa dilim. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang himig ng paglaya. Sa gitna ng malawak na mundo, natagpuan ko ang pinakamahalagang kayamanan, ang aking sariling halaga. Ang kwento ng aking buhay ay hindi na isang trahedya ng isang lumpong pangarap, kundi isang epiko ng isang babaeng muling isinilang mula sa abo. Handang lumipad patungo sa rurok ng kanyang sariling kaligayahan. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may isang umagang naghihintay na puno ng pag-asa at bagong simula.